Double Magandang Weng. hapon po, Mm. Ma'am Weng and Sir Weng de la Peña. Thank you. Magandang hapon po sa inyo sa lahat ng nakikinig at nanonood sa inyong programa. Salamat po sa Oo. oras, ASEC. Ano po itong Opo. desisyon ng LTO na Opo. parang i-extend, di ba, Opo. yung mga magpapaso na registration, lisensya at saka kotse? Go ahead po. Opo. Nagkaroon po ng direktiba ang ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na magkaroon ng participation ang LTO upang matulungan yung mga kababayan natin na ngayong panahon ng krisis. Alam naman natin na problemado po ang lahat, apektado ang lahat dahil sa taas nga po ng mga fuel prices. So naglabas po ng memo ang DOTR, si Secretary Giovanni Lopez at ang kami dito sa LTO upang i-implement po yung memo na lahat po ng mga driver's license na mag-e-expire at registration ng sasakyan na mag-e-expire ng katapusan ng Abril, binibigyan po namin sila ng 3 months habang pwede nilang gamitin yan at hindi muna nila i-renew, wala po silang penalties na babayaran. Okay. Basta hanggang 3 months lang. Po. 3 months lang. Hanggang 3 months lang. Ibig sabihin, May, Opo. June, July. Oo. ah, Pagdating ng August, kailangan mo naman parehistro. Opo. Kaya kung halimbawa po na April po yung dapat mong magrehistro tapos nagrehistro ka ng August, wala pong penalties yon. At legal po nilang magagamit yung sasakyan nila, lisensya nila kahit na expired na. Binibigyan po namin sila ng pagkakataon para medyo magaan sa kanila at makaipon naman sila. same goes sa pag nahuli. May huli kayo. Opo. Opo. Baka alam na po yan, I mean, yan po ay nakascade na sa inyong mga tauhan kasi, at saka sa MMDA din, sa Highway Patrol Group, Opo. kasi baka nakatimbre na, ito, ano na to paso na ang Paso na, registration oo. nito Baka po mahuli naman, Opo. ASEC. Opo, naglabas po kami ng memo, ma'am, ang LTO. So lahat po yan ng mga government enforcement agency such as yung HPG at yung mga LGUs, MMDA, na maunawaan nila na ito po ay may legal basis. Kaya po, legal po yun. At hindi mamomroblema yung mga kababayan natin. Lalo na po yung mga, isang apektado din po kasi yung mga truck drivers na nagbabiyahe ng mga pagkain, mga agri-products sa probinsya. Minsan, malaki rin yung registration nila, yung Yes. license nila. So, meron po sila ngayon 3 months para po medyo makaluwag-luwag at makaipon sila. Yan po ay para sa Opo. lahat ng uri ng sasakyan, mapa-private man or pampublikong bihikulo. Opo, para sa lahat po ng uri ng sasakyan, motorsiklo, pero yun nga po, ito po ay malaking tulong lalo-lalo na dun sa mga kababayan nating mga nagbabiyahe, TNBS, jeepney, bus, kasi sila talaga yung apektado. So ang logi lang yan, pag natapos Hulyo ang renewal mo. Oo. Walang penalty yun, ASEC Pag halimbawa nag-renew ka na ng August. Wala pong penalty, ma'am. Oo. Wala pong penalty yon. Oo. Ang driver's license nila, yung pati yung conductor's license po sa Opo. mga kababayan natin na conductor ng bus, okay din po yan. So walang penalties yan at pwede pa nilang magamit. Yung mga konduktor pala, dapat may lisensya rin, no? Talaga ba? Diba? Meron Hindi, po. driver, Opo. sabi nyo nga, Sa drivers and LTO din po conductors. kinukuha yun, sir. Paano? LTO rin. Oo. Opo, LTO rin. Kasi- Anong lisensya nila? Conductor's license. Seryoso yun? Opo. Ibig sabihin, anong role ho nila? Pwede silang pumalit? Di ba? Pwede silang mag-drive relyebo ng driver. bus. Ganun ba yun? Ganun ba Hindi yan? po. Ang conductor's license ay para dun sa trabaho nila as conductor. Yun po yung license nila. Ng Iba mga- pa rin po yung Bakit Opo, kailangan iba pa may rin- lisensya? Ngayon ko lang nalaman yun, Ako rin. ASEC. Nung banggit niya, Na may lisensya ang mga konduktor. Bus ba to Opo, ng mga opo. konduktor? Meron po. Bus? alin po yun? Bus, mga konduktor ng bus ho ito? Yes po, opo. Tama po kayo. Opo, Yung mga tama jeepney, po di kayo. ba may Meron mga po yan. konduktor ang jeepney? Minsan. Usually naman po yung sa jeepney. Mga barker yun kung eh. hindi asawa, ano lang naman, wala naman po. Yung mga bus po kasi. Bus Mga talaga, kaibigan sa ha? kapwa, Oo. pare, paningil mo nga ako ng pamasahe pag jeep, di ba? Meron Pero meron mga pala, no? konduktor, Opo, opo, kailan pa yun, opo, ASEC? opo. Ba't hindi namin alam yun? Opo, meron po. Meron talaga. Ano, pati may po exam sila ba yun? Sakop din po yung license nila. So typical na parang driver's license din. So Opo, opo, nag-undergo rin opo. sila na syempre May marunong exam mag-drive. din ba sila? Oo. Opo.
Ma'am, paulit po. Ano May, po yung... may dinaraanan din bang exam yung mga konduktor para makakuha ng lisensya Apo, nila? may proseso din po. May proseso din. Pero hindi po kasing hirap kagaya po Yes. ng pagkuha ng driver's license. Bakit kailangan may lisensya pati konduktor? Ma'am, ano kasi yan talagang nasa 4136 natin yan, nasa batas, saka sa Joint Administrative Order, para masiguro na ito'y mga nasa tamang, may kailangan po kasi silang i-submit at kailangan nilang na kumbaga mag-follow dun sa mga kailangan nilang i-apply. So ibig sabihin sila ho ay ano yan, professional license ang nakukuha nila o yung non-pro ba? Non-prof. O professional. Magkaiba po, conductor's license. Iba Conductor's Iba po siya sa license. driver's Oo. license. Oo. Wala pong non-pro o professional doon. Wala po. ganun. Basta conductor's license lang po. Pasensya na Asik na pagkwentuhan tuloy natin ito. Pero ano ang No terms? problem, ma'am. Ano ang terms and condition ng lisensya ng mga konduktor? Ano pwede nilang Kasi i-drive, syempre. normally may mga bastos na konduktor mga piloso po ng isa bagay sa sa bagay. Yun pwede Kasi maging po, basis. nire-require din po yan ng mga bus companies. Okay. Kailangan, hindi po rin nila basta tatanggapin ng isang tao at gagawin nilang conductor kung walang proper training at walang proper license. Kaya pala. Makakapon. Dalawa na yung lisensya nila kasi kung meron na silang nagdadrive sila ng motor pag uwi, tapos meron pa silang conductor's license, lahat issued by LTO. Yeah. Opo. Tama. Opo. Ah, Tama pwede po palang kayo. ganun ha. So Ganun sige. pala yun. So hindi pala basta-basta maging konduktor ng bus. Ng bus. Opo. Kaya po maganda po yung nagkaroon po sila ng pagkakataon para ma-extend po lalong na yung mga kababayan natin. Pero yung mga kababayan natin na gusto naman magrehistro, kagaya yung mga naka-luxury vehicle, welcome naman sa amin yun. Wala naman problema yun. Nasa state of emergency ang dahilan yan. Wala bang diskwento sa mga sa mga bayaran sa registration, permit? Wala po sa ano po kasi namin yun power namin yun Ang kaya lang naman po namin maano po yan, ma-temporary po na dahil nasa crisis po tayo, wala mo nang mga penalties na i-charge sa kanila kahit na umabot na doon sa time. Ginagawa po namin yan pagka nagkakabagyo po. Kung matatandaan niyo po, ginawa ko po yan nung November na yung mga nung tinamaan ng Cebu, so in-extend ko po, ginawa ko buong Pilipinas. Na yung mga na October, in-extend ko, wala silang penalties. Okay, Ay, sige. Opo. Salamat po, Asik. Salamat. Natuto kami doon. Thank you, Asik, Thank you sa po. oras. Maraming salamat. Thank you po. Magandang hapon, sir. Assistant Secretary Marcos Lacanilaw ang Chief ho ng Land Transportation Office. 3 buwan ho na pagpapalawig muna ng inyong pagrerehistro. At pag kayo nagrehistro na, after 3 months, wala kayong penalty. Kung kayo po'y sitahin ng mga otoridad sa lansangan at alam nilang, paso ng registration ito. Sabihin niyo, punta kayo sa LTO, meron pong may memo tungkol dito. Extended po ang validity ng aking registration for 3 months. Yan. Okay? Pati yung mga lisensya ng mga konduktor ng bus ha. At kahit sino pang mga nagda-drive na may driver's license na magpapaso, extended din po yan 3 months. Pati yung mga papunta pa lang sa pagiging non-pro, student pa rin ho gamit yung kasama ko kayo, yung student permits, driver's permit. Yan. Pabalik ho tayo.